Ang pinakasigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1. 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Emily. 27 years old. Married for 5 years now. Ang asawa ko po ay 30 years old na. I cheated on my husband. Aaminin ko po, niloko ko ang asawa ko. Not once, but twice. Going thrice pa nga. Yung mga nakarelasyon ko, wala naman akong feelings para sa kanila. All for fun lang. Kasi nakakatuwa. Kasi nakaka-excite. Nagsimula ang lahat nang malaman ko na niloloko ako ng mister ko. Oo. Nauna siyang manloko sa akin. 2 beses. Nanggaling po kasi ako sa isang broken family. At palagi kong inuulit-ulit sa kanya noon na, please, wag mong gagawin sa akin yung ginawa sa akin ng tatay ko. Yung basta na lang iniwan yung nanay ko. Kasi meron siyang iba. Please, wag mong gagawin sa akin yon. Kasi napakahirap mag-move on. But still, ginawa niya pa rin. Alam mo, Lindsay, nung nalaman ko yon, kinwestiyon ko yung worth ko bilang babae. Binigay ko naman lahat. Binigay ko yung buong sarili ko sa kanila ng mga anak namin. Halos sila na yung mundo ko. Sila na yung buong buhay ko. To the point na nakalimutan ko na yung sarili ko. Tapos hindi ko napapansin, ang dami-dami na palang nagbago sa asawa ko. Doon ko nalaman na
meron nga pala siyang ibang babae. Alam mo, nung first time kong malaman yon, para akong namatay. Naging depressed ako. Tapos napunta pa sa punto na napabayaan ko yung mga anak ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin kahit kanino kasi para sa ibang tao, he is a perfect man. Tapos ako yung sablay. Ako yung pabaya. Ako yung hindi enough sa paningin ng ibang tao. Sa makatuwid, Lindsay, pinatawad ko yung mister ko sa mga panloloko niya sa akin. Tinanggap ko ulit siya. Tapos hindi na siya ng babae ulit. But something has changed. May nagbago sa akin. Hindi ko na masyadong pansin yung mister ko. Ginagawa ko pa rin naman yung mga responsibilidad ko bilang isang asawa. Pero wala na yung spark. Para na lang akong naubos, kinulang, nawala ng gana. Tapos saka dumating tong mga lalaki na to sa buhay ko. Araw-araw kaming nagchat-chat, araw-araw kaming magka-text. Sa tuwing wala yung mister ko, nagkikita kami. Tapos, ginagawa namin yung bagay na dapat kaming dalawa lang ng mister ko ang gumagawa. Binibigay ko rin yung sarili ko sa kanila. Nakaka-excite. Ibang klase yung feeling. Sobrang sarap. Siguro kung sa term ng Gen Z ngayon, sabi nila, sneaky links. Pakiramdam ko, isa akong bagong babae. May mga pagkakataon na nagigilty ako sa ginagawa ko, pero one side of me, gina-justify na gumaganti lang naman ako sa ginawa ng mister ko. Ngayon hindi ko po alam kung dapat pa bang i-save ang marriage na ito? Dapat pa ba kaming magsama? O baka naman kailangan tapatin ko na lang yung mister ko na wala na yung pagmamahal at wala na yung respeto ko sa kanya. DJ Lindsay, muli, ako si Emily. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Gandang umaga! Oras natin sa Buong Kapulungan. Check your time. 20 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:20 on the clock. Good morning sa mga nakikinig po sa atin dyan sa The Glam Queen sa Quezon City and of course Clarence, MD, Makati and Santa Rosa. Gandang umaga po sa inyong lahat dyan. Wow! Mabuhay po kayo. Thank you sa pagpapaganda po sa akin. At
maraming salamat din sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live, facebook.com/energyfm1067. Kung gusto niyo pong balikan yung mga past episodes po ng Lihim ng Liham, pwede niyo po silang i-check at panoorin sa aming YouTube account. Syempre naman youtube.com/energyfm1067. Okay? At hindi lang yan, pati yung mga past episodes po ng Energy FM programs, iba't ibang programa, pwede niyo po doong i-check sa aming YouTube account sa Energy FM 1067. Okay. Uy, grabe naman tong si Emily. Alam mo, minsan i-justify natin yung mga ginagawa natin, no? Base sa kung paano tayo tinrato ng mga tao sa paligid natin o ng taong mahal natin. Diba kasi kung iisipin mo, gumanti lang naman si Emily eh. Bakit nung lalaki yung gumawa, pinatawad naman, inaccept agad, diba? Pero nung si Emily na, so paano? Diba? Paano magiging, paano natin isi-serve ang justice dito? Wow! Diba? Minsan ang pangit pakinggan na, grabe ka naman girl, ba't mo ginawa yan? Ikaw yung babae eh. Tapos ang mga babae sa society natin ina-expect na tayo yung matino, diba? Tayo yung kapag konting galaw natin, konting pagkakamali natin, ginajudge tayo ng mga tao. Pero kapag lalaki, sorry na ha, pero kapag lalaki, normal yan. Lalaki yan eh. Kikita niyo ba yung mukha ko? Pero yan naman talaga ang katotohanan ng buhay. Tulad dito, di ba? Hindi natin talaga ino-normalize yung panloloko sa mga asawa at mga jowa natin. Basta committed ka sa isang relationship, married man o hindi, hindi kahit kailan acceptable, di ba, na ikaw po ay manloko. Di ba? Hindi talaga dapat mangyari yan. Hindi natin ino-normalize yan. Pero paano nga ba? Ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Emily? Ipagtatapat mo ba sa asawa mo? O pababayaan mo lang na, sige, ganito lang yung laro natin. Total, ganti-gantihan lang naman. Total, nauna ka naman na gawin sa akin to. Gawin ko na lang muna and I'm going to take my time. I-enjoy ko to. Kasi ikaw in-enjoy mo, di ba? Nalaman ko lang, kaya mo tinigil. Wow! Meaning nyo, yung mga nagkakamali, yung mga nagkakaroon ng pagkakasala. Tinitigil nyo lang naman kasi nabibisto kayo. Ganun yung. Pero kung hindi naman kayo mabibisto, hindi ninyo sasabihin yung totoo. Diba? So ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Emily? Hello naman sa lahat po ng mga nandyan at nagko-comment na pong Gina G ngayong umaga na ito. Uy, kalma guys. Kalma. Baby, kalma. Oo. Sabi ni Jerome, good morning mahal kong Lindsay. Ito talaga yan eh. Kapag naubos, nawala ng gana, niloko dati, dapat finish na po. Masaya magloko, kaya lang ang nakakaawa po dyan sa bandang dulo yung mga anak po ninyo. Taga saan ka Ate Emily? Kape tayo. Kape-kape lang naman. Hon! Alam mo dyan, nagsisimula yung mga panloloko ha. Yung kape-kape. Kasi alam mo, para sa ibang tao, ang interpretation ng let's have coffee is, you wanna get in my pants. You know? Oo. Totoo. Diba? Yung iba, kapag nag-aaya magkape, may ibang balak. Diba? Anyway, sabi naman ni Wapo, Nympho, plain and simple, habol ang sexual gratification. Justifying cheating using the misdeed of the husband. Leave the house. Palubog ka na sa addiction ng katawan mo. O, sabi naman po ni Kevin, I hope kayanin ng mga anak ko. Hindi na ako magko-comment para sa inyong mag-asawa kasi parehas kayong nagkamali. Hindi naman maitatama ng mali ng asawa mo para gumawa ka ng mali, o di ba? Kaya sana yung mga anak mo kayanin at tanggapin na hindi buo ang family ninyo. Mahirap po para po sa, pero sana kayanin niyo po, o di ba, lalo na ng mga anak ang desisyon ninyong mag-asawa. I am going to pray for them, DJ Lindsay. Oh, thank you very much. Sabi naman ni Diesta, grabe ka girl, may karma yan, hiwalayan mo na lang, mas maganda pa. Sabi naman ni Darwin, kahit sabihin for fun lang yan, cheating is cheating pa rin. Parang hindi mo pinahalagahan yung kasal ninyo ng asawa mo. At wag mong sabihin gumaganti ka lang dahil sa isang nakaraang sitwasyon or rason, tandaan ang mali, hindi mareresolba ng isa pang pagkakamali. Oh. Diba? Sabi sa inyo, yung babae na naman yung may mali. Diba? Pero kasi girl, nandun tayo sa point na alam mo nang nagkamali yung asawa mo. Sana kung hindi mo siya kayang, diba, pagbigyan or patawarin wholeheartedly,
o siguro hindi man wholeheartedly dahil ka-OA-yan yun, siguro kahit mga 80% patawarin siya, sana hiniwalayan mo na lang, bakla. 'Di ba? Kasi yan yung problema eh. Sasabihin nila, sige, papatawarin na kita pero pag-aaralan kung patawarin ka along the way, along the process. Mahirap yun. 'Di ba? Although dapat gano'n naman talaga, uunti-untiin natin. Pero ang katotohanan is, it's either makapunta ako doon sa part na patatawarin kita or hindi talaga ako makarating doon sa part na pagbibigyan kita and you'll be forgiven 100%. Wow! Mahirap yan pag ganyan. Kasi syempre, para sa lalaki, magsisimula kayo all over again. Hindi na siya nang bababae, naging faithful na siya, naging loyal na siya. Pero ikaw, half-hearted ka. At ang worst pa dito is, ikaw naman yung gumawa ng pagkakamali. 'Di ba? Ikaw naman yung nagkasala, o 'di ba? Yun ang pinakamahirap doon. So sana, ang gusto ko sabihin dito is that kahit po mag-asawa na kayo, kung hindi ninyo po kayang patawarin yung isang tao, hindi ninyo kayang patawarin ng majority ng feelings ninyo at ng pagkatao ninyo, yung asawa ninyo, kumalas ka muna. Di ko naman sinasabing hiwalayan mo na agad, pero sige, magpahinga ka muna. Kasi baka ang gusto natin is hindi tayo magsumbatan sa huli. Tulad dito, sa umpisa pa lang ng story niya, my husband cheated on me. Ganyan. 'Di ba? So, ni-raise niya na agad, parang ginustify niya na just because, kumbaga kung bakit siya nanloko is because of his husband. So, wag ganun. Kung gagantihan mo yung tao, wag mo na lang patawarin, iwan mo na lang siya, 'di ba? Hindi rin naman natin siya masisisi din kasi syempre nasaktan siya, mawawalan siya ng amor sa asawa niya, mawawalan siya ng pagmamahal, ng respeto, 'di ba? Pero kasi nandun ako sa part na kailangan mong ipagtapat sa asawa mo kung ano yung nararamdaman mo at the moment. At alam mo kung kaya talaga ng dibdib mo, ipagtapat mo rin sa kanya na you are seeing some other guys. Kasi para makapagsimula kayo as in from scratch. 'Di ba? Nang sa ganoon magawa ninyong dalawa, 'di ba? Yung mga kailangan gawin para ma-renew, 'di ba, yung relationship ninyo, yung marriage ninyo, yung pagsasama ninyo. Wow! Kasi baka mamaya kailangan lang kayo mag-start, 'di ba, mag-revamp all over again. Importante 'yan sa isang relasyon, ha. Yung aminin ninyo kung saan kayo nagkamali. Mag-aminan na kayong dalawa. Mag-usap kayo as in nguso-tunguso, bakla. 'Di ba? Na kung ano yung mga pagkakamali ninyo, saan kayo nagkulang, saan kayo sumobra, at kung anong plano ninyo, kung anong nararamdaman ninyo. Sabihin mo sa kanya, I'm really falling out of love, 'di ba, with you. Alam ko asawa kita pero nawawala na yung pagmamahal ko sa'yo at respeto ko sa'yo because dun sa nangyaring problema. 'Di ba? Nakagawa ako ng mga pagkakamali. Ngayon gusto kong malaman kung kailangan ba natin ayusin? Dapat bang ayusin? Meron pa ba tayong aayusin? Are we on the same page? Gusto ba natin pareho na mag-restart tayo all over again? Diba? Dapat mag-usap kayong dalawa. Dapat mag-arrive kayo sa isang agreement na, alam mo yon, aayusin natin to para sa pamilya natin. Aayusin natin to para sa isa't isa, para sa mga anak natin. Kasi at the end of the day, pag naghiwalay kayo, di ba nga bata na naman po ang nabiktima, 'di ba? Mga bata na naman po ang mahihirapan. Wow! 'Di ba? Mag-usap kayo. It's either magiging civil kayo sa isa't isa or aayusin ninyo yung pagsasama ninyo para sa mga anak ninyo, 'di ba? Sabi ni Robert Diaz, good morning DJ Lindsay. Kung ako ang mister mo, palalabasin na lang kita ng bahay, Emily. Ilalagay na lang sa maleta ang mga damit mo. Grabe naman. Sabi pa dito ni Isreg, hindi naman kasi sana magkakaganyan yung babae kung iningatan mo lang. Pero di naman lisensya yan para lokohin mo yung asawa mo, Emily. Ngayon ang maganda niyan, mag-usap kayo, magtapat ka. 'Di ba? Kung gusto nyo pang ayusin. Kung hindi na, tapusin nyo na lang talaga. Wow! Yun talaga yung sinasabi ko. Kung hindi na kayang ayusin, talagang tapusin nyo na lang at maging honest kayo sa isa't isa. Tapos i-explain nyo na lang, 'di ba, soon or in the future sa mga anak ninyo kung bakit hindi kayo nag-work out bilang mag-asawa ng tatay nila. 'Di ba? Pero remind ko lang po kayo, ha, yung mga mag-asawa na siguro in the same situation as Emily, lahat naman po ng marriage dumadaan sa pagsubok, 'di ba? Agree kayo diyan, yung mga may asawa. Lahat ng marriage dumadaan sa pagsubok. Ngayon, para tumibay kayo, kailangan ma-endure ninyo
'Di ba? Yung mga challenges na darating along the way. 'Di ba? Who knows, Emily, baka isa lang 'to sa mga challenges na ibabato sa inyo ng tadhana to make you guys stronger, 'di ba? In terms of relationship and bilang tao din, 'di ba? Kasi wala namang tao, wala namang bagay na tumitibay nang hindi na-challenge, 'di ba? Nang hindi dumadaan sa mga pagsubok, 'di ba? Ngayon, dito nasusubok o dito masusubok yung pagiging asawa mo, pagiging wife mo, pagiging ina mo sa mga anak ninyong lahat, 'di ba? Anak ninyong dalawa pala. Wow! Para sa akin lang naman 'yun, 'di ba? Good morning po kay Mart Guero, mabuhay ka, and sa lahat po ng mga nagko-comment po sa atin. Oo. Sana matauhan ka na, Emily, at sana aminin mo na lang sa asawa mo at aminin ninyo sa isa't isa yung mga pagkakamali ninyo. Kung kaya pang ayusin, ayusin. Kung hindi na, maghiwalay na kayo para wala ng mga batang madamay. Exactly. 'Di ba? Pero ako, doon ako sa side na ayusin ninyo hanggat meron pang maaayos. Kasi the fact na tinanong mo ito, 'di ba? Meron kang gantong question. Ibig sabihin, hindi ka pa 100% na sigurado doon sa decision mo na tapusin na ang lahat. Kumbaga, meron pang pag-asa, 'di ba? May pumipintig-pintig pa yung percentage na gusto ko ding ayusin, 'di ba? So, kumapit tayo doon sa pumipintig-pintig na porsyento, 'di ba? Para maniwala na maaayos nyo ito para sa mga anak ninyo at para sa inyong dalawa na din. 'Di ba? More than anyone else, para sa mga anak ninyo. At saka para sa inyong dalawa. 'Di ba? Para sa relasyon ninyo. Kasi magsasuffer yung mga anak ninyo kung kayong dalawa ay hindi maayos bilang mag-asawa. Yun ang katotohanan. Kaya yung mga tao na nag-stick together because of the anak, nagiging civil, 'di ba? Pinaplastic yung isa't isa kapag nandyan yung mga anak. Mararamdaman naman yan ng mga anak ninyo at makikita nila yan. So kung ako sa inyo, hanggat pwede pang ayusin, hanggat kaya pang ayusin, 'di ba? Ayusin nyo. Hanggat willing ang isa't isa na itama ang mga pagkakamali, ayusin ninyo. Kumapit kayo doon sa ilang porsyento, 'di ba? Kahit pa 10% na lang yan, kahit pa 5% na lang yan, at least meron kang panghahawakan. At least meron kang makakapitan. Kahit 5%, 3%, 2%, at least meron. Ayusin ninyo para sa mga sarili ninyo. 'Di ba? Sabi ni Vance, huwag mawala ng pag-asa, laban lang, ipaglaban mo, 'di ba? Sabi ni Isreg, magpa-counseling kayo. Uy, totoo yan, nakakatulong yun. Counseling, kailangan yan. 'Di ba? Marami ng marriages at relationships ang na-save because of counseling. At sa panahon ngayon, hindi naman talaga na, alam mo yon, hindi ka na alien, 'di ba? Hindi ka na alien kapag humingi ka ng tulong sa mga counselors. Counselors! Gusto mo yon, Sir Sander? Counselor. 'Di ba? Pag humingi ka ng tulong sa mga expert, 'di ba? Hindi nakabawasan ang pagkatao mo 'yon. In fact, mas humahanga nga yung ibang tao kapag ikaw ay nag-reach for help. Kasi ibig sabihin, ganun kakatapang. 'Di ba? Kaya mong, 'di ba? Kaya mong kainin yung pride mo, 'di ba? At hindi ka natatakot na machismis, makomentan because nag-reach out ka. At wala akong nakikitang masama doon. 'Di ba? So, 'di ba, Sir Sander, anong masasabi mo dito? Dapat hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ayusin ang mga dapat ayusin. Total, kayo po ay nangako sa harap ng may kapal at sa harap ninyong dalawa. O gilid, pwede rin. Uy! No, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Diba? Hindi naman kayo nagmamahalan lang kapag maginhawa lang ang isa't isa, diba? Wow. Hindi naman tayo nagmamahalan lang kapag matino ang isa't isa, diba? Hindi tayo nagmamahalan kapag masaya lang ang mga bagay-bagay sa paligid natin or mga nangyayari sa buhay natin. Dapat mahal din natin yung tao kahit sa mga parte na hindi sila kamahal-mahal. Yun ang katotohanan. Diba? Sasabihin nila, sinasabi mo lang yan, Lindsay, kasi hindi mo pa na-experience. Excuse me, dadaan ako. Uy. Ayoko na lang mag-tell. Because too much information. Ganyan. So if I were you, do it for your marriage, for yourself, and of course, for your kids. Okay? Simulan ninyo sa pag-uusap, pagtatanong sa isa't isa. Aminin ninyo yung mga pagkakamali ninyo sa isa't isa. Kasi walang madedevelop na magandang usapan. Pareho kayong magpapataasan. Kung ikaw yung mali, ako yung tama. Walang ganun, B. Hindi naman kayo nagde-debate, magdi-discuss kayo, mag-uusap lang kayo.